Muli magandang umaga po sa ating lahat. At katulad po ng dati, ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat po ng Genesis. At ngayon ay nasa chapter 42 na po tayo. Nung nakaraan ay nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon ang kung paano ginamit ng Panginoon ang masamang ginawa ng kanyang mga kapatid kay Jose para i-fulfill yung plano ng Diyos na siya ay gawing pinuno doon sa Ehipto. At ito ay nakita natin na ayon sa grand plan ng Panginoon sapagkat ito ang magiging daan upang maligtas yung household ni Jacob o yung family ni Joseph from the famine na mangyayari. At ito rin, ngayon pa lang, ay magiging dahilan kung paano sila mapupunta lahat doon sa Ehipto na kung saan sila ay darami at magiging isang bayan ng Israel ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham. So yun, At para doon sa mga ancient Israel na unang nakabasa nitong aklat ng Genesis o nitong Torah, bilang bahagi siya ng Torah, ay nung sila ay nandun sa wilderness, ito ay isang napakalaking encouragement na makita yung kanilang kasaysayan at makita na ang Panginoon ay kasama nila all the way. Quietly working behind the scene to accomplish His purposes. At yan din ay encouragement sa atin. Because the same God of Israel is our God as the new Israel of God. At sa ating pagpapatuloy, ay gusto kong makita rin natin ang isang aspeto ng kanilang naging buhay, nung istorya ni Joseph, kung saan ay habang pinupulpil ng Panginoon ng kanyang pangako, ay nandoon din yung kanyang pagdisiplina o yung pag-address doon sa kasalanan. At ang ating magiging teksto ngayong umaga ay sa Genesis chapter 42, actually the whole chapter, but ang ating bibigyan diin ay verse 21 to 22. Basahin po natin yan. Kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, buksan po natin ito sa Genesis chapter 42. Basahin po natin muna yung 21 to 22. Ito po ay kausap po nila dito. Punong ministro na po si Joseph dito ng Ehipto at yung kanyang mga kapatid ay kaharap niya at sapagkat sila ay bumibili ng pagkain. At sila ay aakusuhan dito ni Joseph ng pagiging espiya at dito ay magkakaroon sila ng pag-uusap. Sabi sa verse 21, sinabi nila sa isa't isa, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kanyang pighati nang siya'y makiusap sa atin. Ngunit hindi natin siya pinakinggan, dahil dito ay dumating sa atin ang pighating ito. Si Ruben ay sumagot sa kanila, hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magkasala laban sa bata, at ayaw kayong makinig. Kaya ngayon dumating ang pagtutuos para sa kanyang dugo. At yan ang ating magiging pangunahing tema o lesson this morning na nais kong ihatid sa inyo. Even before death and final judgment, there is a reckoning of sin. Kahit dito sa lupa, bago tayo pumanaw o humarap sa huling paghukom, ay may pagtutuos sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo sandali.
at muling humingi ng pagpapala. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na banal at mapagpala, at kami po ay humihingi ng gabay sa tulong po na iyong banal na Espiritu. Mangusap ka po sa amin sa iyong salita, at huwag mo pong hayaan na malaktawan kami ng biyaya. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Joseph was 30 years old nang siya ay maging punong ministro doon sa Ehipto. At ayon doon sa kanyang pag-interpretasyon, dumating na nga ang nagkaroon ng 7 years of abundance. Yung in-interpret niyo yung dreams ng pero, di ba? So, yung the 7 years of abundance ay dumating na, at he gathered all the excess food in all of the land of Egypt. He gathered so much na dahil sa sobrang dami ay hindi na niya ito binibilang. At pagkatapos nung 7 years na yon, ay dumating na, ayon doon sa kanyang interpretasyon, ang 7 taon, nagsimula na ang 7 taon ng tagtuyot. And doon sa buong paligid ay nagkaroon ng tagtuyot. Severe famine began, and there was famine in every land, but in the whole land of Egypt, ito po sa Genesis chapter 1, 53-57, there was food. And every land that came to Joseph in Egypt to buy grain, for the famine was severe in every land. So itong ating tinatalakay ngayon, dumating na yung famine. How long did Joseph serve Potiphar? Mga 11 years. How long he was in prison? Mga 2 years. So 13 years. He was 17 nung siya ibenta na slave. So 13 years, after 30 years old na siya, nang siya ay naging prime minister. And the famine, and when Jacob learned that there was grain in Egypt, he sent his sons. Go down in Egypt and buy some food for us, so that we will live and not die. So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. Again, yung famine, in God's providence, ay naging daan o ginamit ng Panginoon upang ma-reintroduce si Joseph sa kanyang family. Because they too are suffering famine in Canaan, pumunta sila sa Egypt para bumili ng grain. And dito ay doon sa, kung mababasa nyo, hindi pinasama ni Jacob si Benjamin, yung kanyang bunso na kapatid ni Joseph. Partly because dahil nga sa nangyari kay Joseph, he was afraid na baka may mangyari ding masama doon sa kanyang bunso. So kaya 10 lang yung brothers na pumunta doon sa Egypt. And Joseph was in charge of the country. He sold grain to all its people. And then his brother came and bowed down before him with their faces to the ground. So kung binasa niyo po yung ano po yung unang papasok sa isip natin yan, yung scene na yan, that his brother is bowing down to him. Hindi ba yan yung unang panaginip ni Joseph? Now, nagbabow down yung kanyang family sa kanya. When Joseph saw his brother, he recognized them. But he treated them like a stranger. And although Joseph recognized his brother, they did not recognize him. Remember, it's been 13 years, tapos plus 7 years of abundance, as 20 years, and then years, they are during the years of famine. So it's more than 20 years na hindi nila nakita si Joseph. Tapos si Joseph, pareho ko, kalbo na. Because that's how the Egyptian are. At siguro, kasi may makeup din sila,
If you watch the Ten Commandments, movie, may ano silang, parang mayroon silang makeup, ano. So, hindi siya nakilala nung mga kapatid niya. At siguro, there's also some change in his voice kasi he's speaking Egyptian to them, not in Hebrew. At dito ay naalala ni Joseph yung kanyang dream. At sila ay inakusahan niya na mga spies. You are spies. You have come to see the land. At makikita natin later on, medyo tatalon po ako kasi para hindi ko makalimutan ito mamaya. Later on, ay sasabihin sa kanila ikukulong sila ni Joseph for 3 days and then i-release sila at bibigyan ng instruction na sunduin yung kanyang si Benjamin. Dalhin sa kanya si Benjamin para patunayan na hindi sila mga spy. At the same time, he will keep Simeon sa kanyang custody at ibabalik niya yung pera nila. Part of that, by holding Simeon, he guaranteed that his family would return. So magpapatuloy yung kanilang contact. At yung pera na nilagay, part of that is because he want to make sure na meron silang perang pambili ulit pag bumalik sila. So that's what it is, ano? Pero katulad ng sabi ko, ang gusto kong bigyan din dito yung sin na sila ay kinokompronta ni Joseph at inaakusahan na sila ay mga espiya. At sapagkat doon ko gustong maipakita sa atin yung ating magiging unang punto. Unconfessed sin is like a spiritual AIDS that infect and progressively attack our spiritual immune system and makes our life progressively miserable. Ang kasalanan na hindi pinagsisisihan ay parang AIDS sa ating kaluluwa. Ito ay impeksyon na dahang-dahang kumakalat at nagpapahina sa ating espiritual na paglakad at nagre-resulta sa miserableng pamumuhay. Joseph confronted his brothers na hindi siya nare-recognize and accused them na sila ay mga espiya. At dahil sila, you just imagine kung ano yung, they will be taken aback by that, for sure. Pag ginakusahan ka ng espiya, ang nag-aakusa sa iyo yung punong ministro, what could happen to them? Pwede silang arestuhin, which Joseph did. Pwede silang i-execute. The least that could happen to them ay pwede silang gawing alipin. Hindi ba? So you can just imagine na kung paano sila, yung kanilang desperation to prove themselves that they are not spies to Joseph. At doon sa kanilang pag-uusap ay lumabas yung kanilang pagsisisihan. Nagsisisihan sila sa isa't isa. Pero listen to this, doon sa kanilang pag-uusap. Then they said to each other, obviously, we are being punished for what we did to our brother. Whose brother that they are talking about? It's Joseph. We saw his deep distress when he pleaded with us, but we would not listen. That is why this trouble has come upon us. 20 plus years had passed. One day, on that incident in Dothan, na kung saan nila binenta ang kanilang kapatid. Di ba? Hinuli nila yung kanilang kapatid, inilagay doon sa lubo. At habang siya ay nasa lubo, sila ay nag-i-enjoy ng kanilang pagkain, na kumakain, at pinag-isipan pa siyang patayin. Although later on, they settled to selling him as a slave sa Midianite.
na siya namang nagbenta kay Joseph doon sa Egypt. Hindi ba? We have learned that they elaborately smeared his multicolored tunic para palabasin na siya ay pinatay ng mababangis na hayop. It was a perfect alibi. Jacob believed them. Nobody knows. But God knows. Hindi ba? At ito yung makita natin 20 years. They're trying to move on. But they never had the peace. That's how sin is. Na hindi kino-confess. Unconfessed sin has a corrupting effect. The longer it is indulged, the harder it is to overcome. And our conscience can be overcome. Alam mo, sabi ni John Owen, the more men sin, the more they incline on to sin. Every sin increases the principle and fortifies the habit of sinning. It is an evil treasure that increases by doing evil. Nakita niyo yung mga magkapatid na to, nagsabwatan sila na ilihim ng napakatagal. It's been 20 plus years, but there's not a single day or a single moment that they have forgotten what they have done. At doon sa kanilang pananalita, ay makikita mo na bakit ganun yung pag-uusap nila. Tingnan mo, it's almost like they expecting that the Lord will reckon them for their sin. Hindi ba? Kasi nagsisisihan na sila eh. Hindi ba? Joseph's brothers have witnessed the unbearable sorrow of Jacob, their father, because of the death, of the presumed death of Joseph. And yet, they withheld the truth from him. They love their father, but their own self-preservation matters more to them. They have become spiritually numb. Alam mo, anong sabi ni Joseph sa kanila? Sabi ni Joseph sa kanila, do this and you will live, for I fear God. That could have been a hint for them. But they were spiritually numb because of that unconfessed sin that they've been carrying for 20 plus years in their heart. Ganon kasi pagka ang kasalanan. When we continue to sin and reject God's warning and condemnation, we become less and less responsive dun sa ating konsensya. Kung dati, mabilis tayo makonsensya, pero kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, nagiging manhid tayo. At eventually, even those gross sins ay wala na, baliwala na sa atin. Ano naman ang gustong gusto kong maiparating sa inyo dito sa pinag-aaralan natin? Kasi habang huwag niyong tanggalin sa isip niyo yung senaryo na nandun sila, nagsisisihan sila, at sila ay inaalala nila ang kanilang kasalanan doon sa kanilang kapatid. Ang mga taong ito ay hindi mga pagan. Ang 10 magkakapatid na ito ay isa sa ang pinili ng Diyos na magpapasimula ng bayan ng Israel na bayan ng Diyos. At dito ay pinapakita sa atin
maging ang mananampalataya, alam natin ito, ay maaari tayong magkasala. At nakakalungkot kung minsan ay napaka-stubborn natin dun sa ating kasalanan. Joseph brothers keep their sin secret for 20 plus years. And dito, they are being confronted at the moment. At dito, nakikita natin kung gaano sila naging miserable doon sa 20 years. Just imagine, Jacob loved Joseph. And you can imagine na every time na buksan niya ang pag-alala doon sa kanyang anak at banggitin ang pangalan niya, nandun sila nakikinig. Pero ito yung epekto ng kasalanan kapag hindi natin ikino-confess. There is a corrupting effect on our heart. Nagiging manhid tayo. Okay lang. But this is the one that we are being warned dito sa mga talatang ito. Totoo. The grace of God ay kayang patawarin ang ating lahat ng kasalanan. At sabi nga, kasama doon sa biyaya ng ating kaligtasan ay ang ating pagiging malaya laban sa kasalanan. We are no longer slave of sin. But we also know that we still sin. Hindi ba? And here, itinuturo sa atin, though we are forgiven, if we are not careful, sin can still corrupt us. Kung hindi natin ito ikinukumpisal o inihingi ng tawad sa Diyos. Bakit ba ganon? Alam na natin nagkasala tayo pero ang hirap humingi ng tawad. Bakit ganon? Ang sabi ng Panginoon, if you confess, He is faithful and just. But we continue to be stubborn. At kasi pinapahalaga, nahiya ako. Ayaw kong mapahiya. Ayaw mong mapahiya kanino? Ayaw kong malaman. Nino? May tatago ba tayo sa ating Panginoon? And yet, we continue to hold. We continue to keep it secret. We're not willing to make amends. Not knowing that each time, ang infection na yan ay kumakalat. Kumakalat. Miserable ka ba? Do you sometimes wonder why you're miserable? Hindi ba? Kasama na natin ng Diyos, bakit ka miserable? Kasi kinukup natin yung kasalanan. Ayaw nating ibalik. Ayaw nating baguhin. Confidence in grace must always be part with our realism of the power of sin. May corrupting effect talaga yung kasalanan. Pag ikaw'y nagkasala at hindi mo kinompes, mas malamang may susunod na kasalanan yan. That's what they did. They sold their brother as a slave and they lie about it. Palaging may kakambit.
Di ba? Pero kung hindi ka Kristiyano, sa iyo, kung hindi ka pa mananampalataya, alam mo ba yung kasalanan na yan ang pumipigil upang ipagkaloob mo ang iyong buong buhay sa Diyos. At kung hindi mo matututunan na talikuran ng kasalanan na yan, at ipagkaloob ang lahat sa Panginoon, yung kasalanan na yan ang pipigil sa iyo upang ganap mong maunawaan at maranasan ang kaligtasan na pangako ng ating Panginoon. At ang pangalawang gusto kong makita natin dito, God's reckoning of sin before the final judgment is both a warning and an encouragement for believers to develop sobriety in living. Ang pagtuos ng Diyos sa kasalanan bago pa ang huling paghuhukom ay magkasamang babala at paanyaya sa mga mananampalataya na mamuhay ng may kahinahunan. Sabi ni Reuben, "Did not I tell you that do not sin against the boy, but you did not listen? So now there comes a reckoning for his blood." There is a reckoning for our sin dito sa lupa. Hindi lang dun sa huling paghukom, dito pa sa lupa ay tayo ay tutuusin na ng Panginoon sa ating kasalanan. Whether you confess or not, God will hold us accountable. Do you know that? Oh, I'm forgiven. Yes, you are. If you are a believer. But the consequence, nung pinatawad tayo ng Panginoon, hindi tinanggal yung consequence. We will suffer the consequence. Kung patuloy na matigas yung ating puso, hindi natin kaya magpatawad. And yet, we claim that we're forgiven. Alam mo, yung mga kapatid ni Joseph, they assumed that he was dead. Sabi kasi nga, nung nagpapaliwanag sila kay Joseph, sabi nila, "We, your servants, are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and one is no more." Referring to Joseph. At yung itong sitwasyon na ito, na sila ay naakusahan ni Joseph, it was a desperate moment for them na ang unang pumasok sa isip nila ay yung desperate moment ng kapatid nilang si Joseph nung kanilang ibinebenta na maging slave. They are in the same boat. They are in the danger of becoming slaves because the Prime Minister of Egypt is accusing them as spies. Nagkataon lang kaya yon? Nagkataon lang kaya na yung kanilang sitwasyon, ang unang dumating sa isip nila ay yung kanilang kasalanan? It was not. It was not a coincidence. It was actually God dealing with them on their sin. And maliwanag na nakuha ka agad nila. They know right away. Hindi ba? God, now we have to account for His blood. God is reckoning us. Tayo rin. Kung hindi tayo
natututong magsisi. Kung hindi tayo natututong ipagkaloob sa Diyos ang kasalanan, yung favorite sin, tayo rin, we will suffer the consequence. The lesson is clear. God is holy and He will never close His eyes to our sin. And He will not wait or reserve His judgment doon sa Kanyang tuling pagbabalik. Dito pa lamang, sapagkat yan ay babalas sa atin na magkakaroon ng huling paghahatol at the same time ay paanyaya sa atin na kailangan tayong mamuhay ng may kahinahunan. Alam mo yung iba, they come to church because that is their way of showing penance for their sin. Ano mo yun? So, penance means self-inflicted punishment. Dahil doon sa, alam niya siya ay may kasalanan, so nagsisimba siya. Para, that's how the quest to pacify God. But at the same time, the person is not willing to let go of the sin. The very sin that preventing him to draw closer to God. They come to church because they want to draw closer to God, but they want to stay on sin that draw them away from God. So their quest for God is their way of escape from Him. Can you see that? At sana, kung ikaw ay naririto at nakikinig, at ito yung sitwasyon mo, sana maliwanagan mo. Hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung una hindi tayo tatalikod sa kasalanan patungo sa Kanya. Kung hindi tayo natin ipagkakalooban lahat, lalong-lalo na ang mga bagay na hindi niya kinalulugtan, kung hindi tayo hihingi ng tawad. Sa ating mga mananampalataya, paalala, totoo pinatawad na tayo. Pero alam din natin na tayo'y nagkakasala. Alalahanin natin ang kapangyarihan ng kasalanan na hindi ikinumpisal. Joseph, listening to his brothers make confession, even though they not aware that he understood what they were saying, must have encouraged him. But he has still to test them. That's why sinabihan niya na umuwi, kuhanin yung bunsong kapatid at dalhin sa kanya. Pero unbeknown to Joseph, he was not only Yahweh's instrument in fulfilling the promise to Abraham, he was also Yahweh's instrument in reckoning the sin of his brothers. Nakita niyo yung ano, yung ano ng ating Panginoon? Wala tayong maitatago. At hindi natin kailangang magtago. Huwag tayong mahiya. Alam niya na eh. At kung mahina tayo, humingi tayo ng kalakasan. Humingi tayo ng panibagong simula.
Sapagkat sa pagkakataon na tayo nagkasala, tayo narumihan uli. Kailangan tayo uling hugasan sa dugo ng ating Panginoong Hesus. At paano tayo hugasan muli? Sa paghingi natin ng tawad sa ating panibagong pasimula. Tayo po'y manalangin. Lord, as always, thankful po kami sa maaaring payak na mensahe. At sana, Panginoon, ito ay maging paalala, tunay na paalala at challenge, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nangungumpisal, hindi pa tumatalikod, at hindi pa tumatanggap ng pagkakamali. O Panginoon, panatilihin mong tender po yung aming mga puso na sa oras po kami nagkakamali ay matutunan naming manikluhod at humingi ng panibagong panimula. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.